Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi. Oo, ma'am. Magandang gabi. Kayo ng dalawa? Kami lang po dalawa, ma'am, kasi yung isa po naming kasama ay walang wifi as of the moment po. Okay. So, maaari na po ba nating simulan ang panayam na ito, ma'am? Okay lang po ba? Sige. Sige po. Magandang gabi po sa iyo, ma'am. Nais ko lamang pong hingi ng iyong permiso patungkol po sa pagkalap namin ng mga impormasyon patungkol po sa iyo. Nais ko lamang pong hingin kung ano po ang iyong pangalan, kung saang eskwelahan ka po o paaralan ka nagtuturo at kung anong baitang po ang iyong tinuturuan po, ma'am. Maraming salamat po. Okay, so magandang gabi, Joshua and Miyuki. Okay, ako si Ginang Presca LLga ng F. Bustamante National High School na kasalukuyang nagtuturo ng ika-10 baitang sa junior high. Maraming salamat po, ma'am, sa yung mga sagot. At dadako na po tayo sa katanungan po, ma'am, para mas madali tayong matapos kasi alam po namin na may gagawin ka pa po at baka makaabala pa po kami. So, sige. Okay lang. Okay lang po. Inoff ko yung camera lang ha. Okay lang po, ma'am. Para okay. Sige po, ma'am. Ang unang katanungan po namin, ma'am, is sa inyong karanasan po, ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ninyo sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, since na ang school year ngayon, ay nagsimula siya noong July 29 hanggang April 15 siya mag-end. So, meron siyang mga hadlang dahil sa kasalukuyan minutes na lang kaming nagtuturo imbis na 1 hour. So, imbis na mapalawig mo pa yung pagtalakay mo sa isang paksa, nagkakaroon ng hadlang kasi madalas kulang sa oras, no? Kulang sa oras. Tapos, madalas ako, ginagawa ko, for example, sa isang araw, puros panitikan. Tapos sa susunod na araw, wika na naman. Okay, so yun siya, ang una, about sa curriculum. Sa ikalawa naman, ay mas dumadami sa ngayon yung mga bata, yung mga mag-aaral na hindi gaano nagsasalita ng wikang Filipino. No? Mas pabor sila kung gagamitin na yung wikang Ingles ng kanilang mga ginagawa sa loob ng classroom. So yun siya ang ikalawa, ang paggamit ng wikang Ingles kaysa sa wikang kinagisnan. Kaya ang ikatlo naman ay dahil sa bagong curriculum, medyo kulang tayo sa pagsasanay sa wikang Filipino dahil may mga salita ngayon na at kailangang pag-aralan pagdating sa ortografiyang Pilipino. Nababago kasi yung palabaybayan, which is yung mga mag-aaral din natin sa kasalukuyan, di sila marunong magbaybay ng tama. Mali-mali yung mga spelling nila. Kaya kadalasan may mga dash, dapat, di kaya naman, dapat may iba't ibang gamit ng bantas pero hindi na nagagamit. Okay? Maraming salamat po, ma'am. Okay. So, yun siya. Ang pangalawang tanong po namin po is, anong mga konkretong hakbang o programa ang kasalukuyang ipinapatupad ng Kagawaran ng Edukasyon o ng inyong paaralan upang mapataas ang kalidad ng pagtuturo ng Filipino? Sa kasalukuyan, meron tayong mga e-learning activity na kung saan ginagamit na natin
internet, yung mga gadgets, kagaya ng cellphone, ng TV, no? So, dahil dito, mas yung mga guro, kalasan sa mga mag-aaral ngayon ay na sila visual, no? So mas naiintindihan o nauunawaan nila yung paksa kapag nakikita nila sa TV o may mga halimbawa. Okay na ba yun? Ay, okay na po yun, ma'am. Sa panghuling tanong po, po, ma'am, ang pangatlong tanong po, ang panghuling tanong base sa inyong obserbasyon at karanasan, ano ang mga suhestyon ninyo upang mas mapabuti pa ang paraan ng pagtuturo ng Filipino sa batayang edukasyon upang mas maging epektibo at makabuluhan ito sa mga mag-aaral? Pinakauna, gumamit ka ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ng wika para hindi ma-bored yung mga mag-aaral sa paggamit or pag-aksang tinataruan yun, games, no? Mas sila, na-excite sila sa mga ganon. Okay, ikalawa, ilulungkot kong sabihin, curriculum ngayon, yung matatag curriculum natin, ang nangyayari kasi sa grade 7 curriculum, more on panitikan sila, no? More on na kung saan yung pagpapalalim sa paggamit ng wika or ang tamang palabaybayan, tamang mga paggamit ng salita, matatalinghagang salita, medyo nakakaligtaan na siya. Kasi hindi siya focus. For example, bahagi ng pananalita. Wala na yan sa grade 7. Wala siya ngayon. So sayang na dapat yan sana ang bigyang tutok ng mga ng mga guro para naman pagdating nila sa ika-10 baitan or higher years, mas mas ganap na silang nakakapagbaybay ng tama, no? Express ng kanilang idea, ng kanilang saloobin tungkol sa isang paksa. No? So, more on kwento na lang yung naririnig nila. Siguro, si teacher, ang gagawin na lang niya ay magbigay ng halimbawa, singit-singit na lang para mas maipaliwanag o mapalalim pa para sa kanilang pag-unawa, maintindihan nila ng maayos. Yun kasi kadalasan concern ng mga teacher sa kasalukuyan, ang paggamit ng tamang bantas, palabaybayan, spelling, no? So, siguro yun lang ang mas na dapat sana si teacher maging malikhain pagdating sa pagsingit-singit ng mga usapin na magpapaliwanag sa mga mag-aral kung paano at sige, i-off ko na yung phone. Yes po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Good luck sa inyo, mga langga. Mga kaposa ko sa susunod ng mga mga taon. Maraming salamat po, sige. ma'am. Bye-bye. Bye-bye po, ma'am. Sige po. Bye.